Ito po ating mga selector switch. So, meron din po itong normally open, normally close. Pareho po sa ating magnetic contactor. Ngayon, dumako naman po tayo sa relay. So, ano nga ba itong relay? Saan ba siya ginagamit? Ang relay po is acting as a switch to manage the power flow. So, yan po. Yan din po yung meaning ng contactor. The same lang din po siya. It closing and opening of a circuit electronically. Ito ng ating magnetic relay is to open and close an electric circuit. Pero hindi po siyang meaning na breaks electric connection between power supply and load. So yung electric connection lang po ang binibreak niya. Ang magnetic contactor naman po, ang binibreak niya is yung power supply. Dito naman po sa ating relay ay yung connection lang po niya. Load capacity po ng ating relay ay 10 ampere or less. Kalimitan po ng sa mga small current lang po itong ginagamit itong ating relay. Dinisign po siya sa medium current loads. At kalimitan po dito is naka single phase. At 250 volts. Lamang po ang kaya niya. Yung magnetic contactor po is 1000 volts. So, connect sa ating mga relay. Ito po ang ating mga indicator light. Yan, ating mga alarm. Relay po yung nakakonect. So, iba po siya sa magnetic contactor na may high load. So ito po is motor. Ito naman po yung ating mga accessories. So ang accessories lang po yan. Tulad po ng mga timer natin, ABB. Ating mga indicator light. Pati na rin po ating mga selector switch. So meron din po itong normally open, normally close. Pareho po sa ating magnetic contactor. Itong magnetic relay o yung relay lang po is a low voltage application such as automotive, controlling power load, industrial application. So yan lang po yung kinokontrol ng ating relay. So malaki din pong pagkakaiba nito sa ating contactor, pero the same lang po yung gamit, no? Meron po siyang normally open at normally close. So yan lamang po. Sana po naunawaan nyo ang aking sinasabi, yung pinagkaiba po ng ating magnetic contactor at ating relay.